Oil change oil ka muna dyan. Wait. Ayan na, umuulan na. Kuhaan natin yung photo. Nakikita nyo kanina na araw-araw. Ngayon umuulan na. Nasaan siya? Ayun na siya, ready na siya. Let's go. Kuhanin ko lang. Take a slight right turn. What's up? What's good mga lods? Ito na kami, nasa biyahe na. And we are headed to Ontario, Canada. We're complete, we're four. Where's ate? Yeah. So yun nga, no, babiyahe na kami ng Canada. Si Mrs. muna nagda-drive dahil medyo inumaga na naman ako sa trabaho. And trying to sleep kahit mga 2 hours siguro. Tapos mamaya magpapalit na kami. Anyways, the reason why we're going to Canada is to participate dun sa basketball tournament, like a 2-day league basketball tournament na gagawin sa Niagara. Basically that's a Labor Day weekend basketball tournament. So participate. Puro Canadian yung ano, puro Canada teams yun. Kami lang yung US. So yun. And by the way, that was composed by so many teams. Maraming teams doon. Well, marami rin naman kasing ano, category. May 9 under, 11, 13 under, 36, 35 above, 43 above, 50 above. So kayo na magsabi kung saan above ako sa lalaro. Look at that. Alright. I'll update you guys again later. First pit. Stop agad. Kasi na ano, si CR na si no. Yung driver natin si Mrs. Ayun si Richard. Oh. Richard, say what's up. What's up? Yun. Dali nga labas ako. Ayun na sila. CR sila eh. Bago tong ano na to, wow. Rest area na to. They call it Welcome Center. Ganda. Dati yung mga nakakaraan dumadaan kami dito, mga lods, ginagawa pa lang to eh. Di ba to bukas eh. Ngayon bukas na. Ganda. Ang laki, tas may playground pa dun, no? Oh, pwede pa mag-picnic dyan. Oh. May lighthouse pa, oh, mga lods. See that lighthouse? Oh, di ba? Ang ganda. Welcome to Pure, Michigan. New Buffalo Welcome Center. Yeah, yun ang tawag. New Buffalo Welcome Center. Wait, we've been here before, but at night, right? No, this is different. This is new. Look at that.
This newly opened. We haven't been there. This is our first time here. Ganda mga lods, malaki. So dito lang to along 49 Street, 94 Interstate I-94. Yan yung I-94. Pag ganun nyo sa amin, pabalik. Doon kami galing. Pabalik. So pag ganito kami, papunta kami doon. Detroit. Papunta kami Detroit, Michigan. Tapos mag-ano kami, border to cross Canada. Yan. Alright. Yun lang. So I will update you guys again later. Alright. Ganda dito. Biyahe na ulit. Andar na ulit. Nag-ano lang kami doon. Nag-quick ano lang. Nag-quickie. Quick stop lang kasi CR nahihina. Tapos diretso biyahe na rin agad. Kasi meron pa kaming 5 hours and 52 minutes na biyahe pa eh. So darating kami doon ng 6:21 ng magabi. So kaya kailangan na magmadali. Sa bagay maliwanag pa yan. Hindi pa masyadong madilim yan. Wag lang traffic. Minsan kasi traffic dito kasi daming ginagawang kalsada eh. Construction eh. Hindi sila tumitigil sa yung paggawa ng kalsada. Ayun lang. Kaya maya din magpapalit na kami. Naantok na rin yan eh. Galing duty din yan eh. Mga lang siya nakabalik, mga 8 o'clock, 8 AM nakabalik na siya sa bahay. Ako dumating ako mga 9:30. Late na. Anyways, i-update ko namin ulit kayo later. Alright. Let's go! Papalit na kami. Hindi na rin kinaya. Naantok na rin daw siya. Sige na, ako na ako. Kaya ko na yan. Kukuhanin na ako dito sa Ready Pits. So drive na tayo mga loads. Hindi rin naman ako makatulog pag nandun ako sa passenger seat. Alis na yan. Sayang lang oras. At least makapahingas balinin. Ako muna magdadrive. Mamaya na siya ulit pag inagtok na ako. Yes mga loads. Ayun na siya diba? Wala pa kami 10 or 15 minutes nagpapalit. Tulog na agad siya. Wow! Ganyan yan buti nga siya, mas mabilis makakuha ng tulog. Huwag lang masandal yan, tulog agad yan. Pero ako pag nasa passenger seat na, hindi na talaga ako nakakatulog. Nawawala yung antok ko. Kahit anong antok ko sa pag nagde-drive. Pag nagpalit kami, madalas yun, pag nagpalit kami nasa passenger seat na ako, wala, kahit anong gawin kong ikot, posisyon, hindi na ako makatulog. Tapos uminom pa ako ng kape ngayon kasi bumili kami dun nagpagas na rin pala ako tong kanina, pinapuno ko na yan. Puno abot na siguro yan hanggang border. Doon na ako ulit magpapapuno sa duty free. Medyo mura doon sa border. And yun nga gutom na kasi ako kanina kaya nagkape na ako. Hindi ko pa time ng kain. Kaya sabi ko liquid na muna bibirahin ko. So uminom na ako ng kape. Lalong hindi na ako makakatulog nun. Pero okay lang yan. Sanay naman ako mag-drive. Yun lang. Mamaya ulit mga lods at drive muna ulit tayo. Nasa likod ang haba na niyan. Nasa iyo pa. Hanggang sana yung traffic na yan. Hanggang doon na yan. Ang problema kasi construction ginagawa parang 2 lanes lang yan. Tapos puro truck pa. Dami yan, puro truck.
uli. Doon. Let's go. Oh yun, naka straight din. Nakapag-unat-unat. Nasakit na ng balakang ko tsaka pwede kaka-drive. So, rest area muna at ako'y naiihina. Ito si Rashard and si Mrs. Meron pa kaming 4 hours to be exact to get there. Siguro from here to border, mga ano na lang, mga 1 hour. Lapit kami sa border. To 1.5. Yeah, like something like that. 1.5 hour to get the border. And then after that, siguro mga 3 hours pa to get dun sa ano, sa bahay ng bayaw ko. Yeah, so CR muna kami. Where? $2. Gastos mo ba, Shard? Number 26. Oh, here. Alright, you record me. Gastos na itong bata na ito eh. Pag nakakita ng vento, kailangan kukuha siya eh. Hindi, nagugutom na daw siya. May dala kaming sandwich, ayaw niya kainin eh. May ham sandwich akong pinagawa eh. Selan eh. Tampaling gila eh. Bisa mo, hurry up! Yay! Where's mom? She's probably filming. Tayo lang natin si mami. Apa? In about 10 miles, take exit 91 onto I-69 East. Yes. I-69 inner east toward Flint. Let's go na ulit. At sayang ang ano, sayang ang oras. Ganun lang talaga, ano lang, wee-wee break lang, wee-wee break. And then continue driving. Alright. 4 more hours. Let's go. Pero malapit na nga kami sa border. 1 hour na lang. Border na. Papagas ulit ako dun. Pero hindi pa na bumaba yun kasi matipid to eh. Si Red. Sakto, tamang-tama ka. Ano ko lang ito kahapon eh. Kaya sa service lang. Kasi change oil niya lang. So sariwang-sariwa pa ang kanyang langis. Sakto siya sa biyahe namin ngayon. Kaya smooth ang aming ano, takbo. Let's go. Another update mga lods. Still have 3 hours. 3 hours drive. So we're very near to the border. Yeah. Baligiran. Tayo. Later again. Keep left. Lapit na tayo mga lods. Ayan, 2 hours. For about 126 miles, continue straight. Alright. 126 miles na lang daw. Malapit na yun. What? Dami rin construction. Construction dito rin mga lods. Let's start to Canada. Ako limlim dun ah. Malakas na naman yung ulan dun mga lods. Canada. Umuulan na dun. Ang dilim eh oh. Kita niyo yan, madilim. Paano kami magbayad? Approaching toll na tayo mga lods. Pwede yata card. We're here at the toll gate.
Pero hindi pa ito yung border. So how much? $4? $4. Ayan, bayad muna tayo ng toll. Bayad muna tayo. Hey, how you doing? Good, how are you? Very well. Thank you. You too. And now we're entering Canada. This is Canada Bridge. Now we're here at Canada Bridge. First time natin dumaan dito. Usually dumadaan kami sa ano lagi. It's either Ambassador Bridge or saan yung isa? Dalawa pa lang yung dadaanan namin eh. First time namin dumaan dito. Canada Bridge. Babayad pa kaya tayo pagdating kapag tawid doon. Parang yun na yun, no? Kung yun na yung bayad, mas maganda dumaan dito. Mura. $4 lang. Let's see. Tingnan natin kung meron pang babayaran doon. We're already here at the border. Ay na, mas maiksi open. Where? Sa kanan na. Hindi pa tayo. Ayun sa Mazda. Behind the red one. We're here at the border. Let's get our cards ready. Let's open our mirrors. Hi, officer. Over, please. Yeah. Open that window. Oh yeah. You were born in Philippines. I am. Yeah. Born and raised, actually. How does that work? I haven't seen one. Yeah, my dad was a U.S. Navy. Okay. Yeah, he got deployed in the Philippines like 1980s, something like that. Yeah. I mean, we see a lot of things here. I'm just curious. We try to make sense of things. Yeah. Yeah, I know, right? We're in Philippines. Manila, to be exact. Yeah. My wife is Filipino. For real? Wow. Where is she from? Cebu. Oh, Bisaya. Do you understand Bisaya, or you even speak Bisaya? No. I don't bother because everyone speaks English. I say wife, you know. That's what I'm talking about. What brings you all here? Oh, just visiting her brother, my brother-in-law. Yeah. Where does brother live? Waterloo. What does he do? She works in Marriott. What is it? Marriott. Marriott, yeah, Marriott Hotel. What do you do in the States? My wife is a RN. She's a nurse. I'm working in a pharmaceutical. What goods are you bringing today? Oh, today nothing much, like a donut or something like that. Clothes. Any weapons, Clothes. firearms in the car? I don't have. You don't have one in the car? No, I don't. Alcohol, tobacco. No, I don't smoke either. Have a nice day. You have a good one, officer. All right. That easy. I can. Hold on, I got you. Ba't ang lamig? Sa Malamig labas. na ngayon eh. Sarap. Damit pa naman. See, that's easy to get in and out in Canada. No pressure. That's why
iba natatakot eh. Because of the wrong info. Wrong, false, and negative info that they are getting from minsan sa mga ano rin eh, YouTuber din eh, sa mga vlogger na ano eh. So we're already here. We just entered Canada. Saan tayo? London. London Bridge is falling down. Falling down. Alright, update you guys again later. We're already here in Ontario. So dito sa Canada mga lods, they're using kilometers sa roads. Back in the US, miles. So papakita ko lang sa inyo yung feature nito ni Red. Pag magpapalit, hindi mo na kailangan i-manual, just click this one. Look, naka miles per hour tayo, di ba? When you press this, boom, kilometers na. Wow! Alright. So we're already here, Ontario. We're going to London, Ontario. Welcome to Canada. Oh, we're here. Mga lods, stop ulit. 1 hour and a half pa kami dun kay Labayaw sa brother-in-law ko. Eh, nagugutom na daw yung mga bata. Wala pang kain yun. Sandwich lang kinain nila, yung baon namin. So, kain muna sila dito sa Popeyes. May McDonald's na nga doon. Doon kami nagpark eh. Biglang nakita yung Popeyes. Popeyes na lang daw. Yun lang. Yan, dito muna ako. Kapay, matagal pa naman yun. Order pa yung mga yun eh. Kwentuhan muna tayo dito. Aray ko. Ay, nako. Oh, yun na nga no. Regarding pala sa ano, sa you know, yung mga lalo sa mga kabayan natin no, being anxious about ano, crossing the border. Sinasabi nila na mahirap daw, delikado daw nowadays, parang yung iba daw dinidetain, yung iba kine-question or what. I mean, kasi minsan dali tayo magpapaniwala eh kung ano yung nakikita natin. Like for example, kasi sa mga YouTuber din talaga eh, sa mga ibang mga nagpo-post sa YouTube o sa any social media, you know, they are giving false information, you know, negative information sa mga tao na regarding that matter, no? Sinasabi na yun nga, dinedetain, inaano. So come on, you know that's the BS. So I mean, stop spreading those negative and false, you know, info, especially sa sitwasyon ngayon, no? Hindi naman talaga eh. Kumbaga, if you didn't experience that, then stop saying it. I mean, say less. Come on, man. Wala, kawawa din yung iba eh. Imbis na may lakad, imbis na may plano, magbabagong isip. Like for example, dito sa team namin, I came to know na may mga nag-back out because of that news na yun nga. But for me, I think siguro siguro lang din, no? I didn't experience, but siguro madidetain ka lang or questioning ka lang if, you know, if you have an existing case or if you have a previous case. Yun lang siguro, dun ka lang siguro maka-question or maka-hold. Pero if you don't, I mean, what's the reason? What's the reason why you get scared or what? You know, I know, simple lang, nakita nyo naman, ganun lang yung tanong. Makikipagkwentuhan pa nga sa inyo yung yung officer habang chine-check niya yung documents nyo. Makikipagkwentuhan pa nga, like what happened to us, like what he did. Parang, like, he's amazed that I'm a Filipino, and he was like, oh, are you born in the Philippines? Oh, yes, yun na, konting kwentuhan. Sabi, yeah, ganun lang. Oh, and then, tatanungin lang nila yung basic question. Palagi naman, ganun lang tinatanong sa amin lagi. Kung anong dala mong pagkain ba, may dala ka bang any food na ganito o ganon. Tapos especially yung
tobacco and alcohol or any weapons. And if you don't have it, say it. Kung ano yung talaga yung totoo, yun lang isasabihin mo sa officer. And then he was like, okay, tatanungin pa kung sino pupuntahan, saan pupuntang lugar dito sa Canada and all. And then ilang araw, minsan tinatanong ilang araw kailan kayo babalik sa US. Pero yun lang, yung mga basic lang din na tinatanong is yun lang din. Yung may dala ka nga mga ganun. And then kung anong ginagawa mo sa US, anong trabaho mo sa US, something like that. So just say yung totoo. Ganun lang. Simple basic thing. So doon sa mga tao dyan na especially mga kabayan natin na Pilipino, no? Stop spreading the false info. Stop spreading. Come on. Hindi nakakatulong eh. I mean, doon naman din sa iba na sinasabi na ay hindi mo na pupunta US, ay hindi mo na pupunta Canada because what? They are participating with this yung nangyayari na trade wars or something. Come on, man, don't deprive yourself. Like, why are you depriving yourself if you know that you really want to go to America, you really want to go to the States, or if you're in America, you really want to go to Canada, but then i-deprive mo yung sarili mo kasi sinasabi mo na makikipag-participate ka sa ganito, yung sa, you know, trade wars. Come on, man, you know that's a BS. Stop it. I mean, don't limit our you know. Anyways, yun para sa akin lang din naman, no. Wala lang tayo mapagkwentuhan, tsaka wala para na rin, awareness na rin, no. Sa mga tao na natatakot nga to cross the border, even coming from here or coming from America. Ayun. So, nothing to worry, guys. Nothing to worry, I'm telling you. Alright, so siguro pasok muna ako sa loob. Naka-order na rin yung mga yun. Alright. Hey, peace out, ha? One love. God bless. See you later. Update you when we get there sa bahay nila ng brother-in-law ko. Alright. Kain muna. Oh, merienda muna. Lunch na ba yan? Lunch, merienda. Sama-sama na yan. Alright. O, kain muna tayo mga lods. Small, para hindi natin sayang eh. Kain, Shard. Did you guys pray? Shard, can you say grace first? Alright, very good. Kain muna kami mga lods. Let's go. Tapos na sila. Tapos na kami kumain. Drive na ulit. 1 hour 30 minutes na lang. Nandun na kami. Busog na. Nakaraos na mga lods. Kayo ba? Kumain na ba kayo mga lods? Oh. Tahimik ah. Update ko kayo mamaya ulit. Drive na ako ulit. Inaantok pa rin daw si Mrs. Damag na ako nagda-drive mga lods ha. Wala kagabi pa sa duty hanggang ngayon. 24 hours na akong gising. No. Let's go. Ayun mga lods. Update. We still have 35 minutes na lang. 35 minutes na lang yung drive. Nandun na tayo. So, kwentuhan muna tayo. Oh, by the way, for the record, hindi lang pure basketball yung pinunta namin dito. I mean, it's a double purpose din. Actually, meron din akong invite sa doon naman bandang West Coast na team din. Sasali din sila ng same tournament as this one that we are playing this weekend. Pero gagawin is sa Arizona. So yun, naisip ko na mag-pass na lang muna doon. Kami kinukuha rin nila ako to play para sa team nga nila, no? Pero kasi gagawin yun sa Arizona. And
lang din na mag-pass muna. And at the same time, first na ako naka-oo sa team dito sa Chicago to play here sa Canada. So, and then naisip ko rin na yun nga, double purpose na rin yun. At least ganun din naman, maglalaro din. And at the same time, matadalaw na rin namin yung relatives namin dito tsaka mga family. Like yung kuya ni Mrs. So, nandito rin yung family nun eh. Eh, dalawa lang sila na magkapatid. Di ba? Gising si mami na. Dalawa lang sila magkapatid. So, kaya palagi rin kami pumupunta rito. Kaya gusto rin namin pumunta rito. And yung mga iba pa niyang mga pinsan, mga kamag-anak. So, kaya yun, naisip ko na pass na muna sa Arizona, dito na lang maglaro. And ano yun, sabay yun. Sabay yung liga na yun. Parehas Labor Day weekend yun, tournament. Gaganapin din yun ngayong Saturday and Sunday doon sa Arizona nga, no? So, kaya yun. So, hindi lang talaga, as I said, hindi lang pure basketball to. It's a double purpose visit here in Niagara. So, yun lang, share ko lang sa inyo. And yun, nalim po ata si Macy. Nagising. And yun, no? 30 minutes na lang. Medyo malapit-lapit na rin tayo. Matagal pa magsa-sunset. Time check is 7:10. Anong oras sunset ate? 9 o'clock. So ayun, 8:45 sunset. Kaya ayun, mataas na mataas pa yung araw. So yun nga, update ko na lang ulit kay mamaya pagdating namin doon. Alright. Thank you mga lods. Okay mga lods, how many? 1 minute. 0.2 miles. Lapit na tayo. Turn left onto Brighton Street. Then the destination is on your left. Mga lods, destination daw is on our left. Means we're here. Stop sign. Ayan. It's their neighborhood. Up na. Turn left. The destination is on your left. Arrived. Arrive na, hindi. Left pa. Pasok tayo dito. No exit oh. Alright, we're here. This is their neighborhood, mga lods. Sa wakas, nakadating din. Kaya lang muna ako magpa-park. Park lang muna tayo dyan. Akit na tayo dun. Let's go. Juliana! Hello! Hello! Lods! Lods! How are you, Lods? See? That's my brother-in-law, Albo. Kakakat na natin. Nagpapagupit to. Short Hello, guys! Welcome to my vlog! Kayo ba magtiis ang upo ng nakadalawang oras? Meet! Wow! Hello! Kayo nag-bless na kayong dalawa? Oh, Ay, pupost ko to sa YouTube, ah. ay, sure. Ay, nagpagupit ka na. Ayun na to, i-try this out. Uy, mapak... Para mamagod na sila. Nice haircut, Matt. Hello, what baboy? Ha? May job check sa kapapot baboy. Perfect. Ano, nasisa. Oh, daming donut, oh. Daming Indiana yan. Tony, okay lang, no? Ipapost ko sa, i-upload natin sa YouTube to, ha? Kung nag-makeup, okay na yan. 1 million views to. Dito tayo makikigulo tayo sa kanilang ano, kanilang baluarte. This is japchae. Luto na si brother, oh. Magdikit-dikit pa yung mga Naglilig. Huwag sa simbahan. Kain tayo, kain ulit, oh. Ang Tony! Hindi sila nakaabot sa ano. Huwag ka na, Sila nakaabot sa
Registration naman. Kain tayo mga lods. So, Ito walang japchae. summer. Next fall pa ulit. Available. Sure, come on, finish your food. Gusto yung soft drinks? Ayun mga lods. Ito na, ginabi na kami. And pagdating namin, kumain lang kami. Kasi bitin yung yung kinain namin sa Popeyes. Nagutom ulit sa biyahe. And then pagdating namin dito yun, sakto, nakaluto na yung bayo ko. And yeah, kumain lang ulit and kwentuhan konti. And ngayon, shower na. And inaakit ko na yung mga gamit namin, yung mga maleta. Sa itong backpack lang yung dinala ko eh. So ayun, mag-iilamos na lang and then papahinga na rin. At ako wala pa akong tulog. Parang more than 24 hours na akong gising. Anyways, so dito ko na lang siguro muna tatapusin itong video natin. And yeah, shout out again sa mga subscribers natin. Maraming salamat sa inyo lahat. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do so. Kung hindi man kalabisan para sa inyo, maraming salamat. And yeah, and one more. Doon sa mga nagkakalat or doon sa mga nagsasabi na delikado bumiyahe from America to Canada, and that's not true. Alright, all is safe. I mean, immigration, like in the border, man, they're not stupid that they gonna just like arrest you or detain you, without you guys doing nothing, like crazy stuff or something, stupid things or something. They're not gonna detain you or arrest you, man. You're good. Alright, so ikaw, sino ka man, tigil nyo na yung pagkakalat ng mga ganyang balita na or mga haka-haka lang. Alright, so again, maraming salamat. Peace you all, one love. Thank you so much and God bless you all.